tonight. Come on. And all the time, I am Mike Angelo Feliciano from St. Mary's Parish, UAE, Dubai. Serving also as a CSC Singles for Christ Chowkerhead. In everything, He's with me. He is with you. He is with us. Today, brothers and sisters, let us allow ourselves to experience God through His young Catholic leaders amin and our Relief Catholic Conference later this afternoon. Hayaan natin si Lord tumayaw para sa atin. All of us here right now, brothers and sisters, you and I have to be that Christ. You and I will be that tangible form of manifestation of a relationship that we have with Christ, that we have to forward and extend, share, live out with one another. Amen? It's the way of telling us that He were experiencing and giving out all this love for you. And you just really have to open your hearts to acknowledge the presence of God. It is like a warm, big hug from God, reminding us that whatever's happening in our lives, whatever circumstances you are in your life right now, He's here and He's loving us and He's journeying with us. I was tossed, and in the midst of my darkness, In the midst of my darkness, God's grace did send a journey of healing, a broken heart to mend. I was depressed, a mess, but God's love removed. And in my shame, He found me. in my guilt, He sustained. Your will be done, not last forevermore. And with arms held high, we sing, guiding every day. You are heard. You are I pray for them, Panginoon, for both of these brothers, Lord God, na mag-grow pa sa community, Lord God. Always bless them with you. Your love started it all, this fire in our soul. All this truth is all we will ever hold. We say all we know, all we know. Your love started it all, this fire in our soul. All this truth is all we will ever hold. We say, come on. In every circumstance, you're faithful, you carry us through. Yes, Lord. And when our courage fails, our strength rests in you. Come on, let's declare this line. So let your will be done in our lives forevermore. And with arms held high, we say, God in everything. In every circumstance, faithful, you carry us through. Yeah. And when our courage fails, our strength rests in you. Let your will be done in our lives forevermore. And with arms held high, we sing, God in every day. You are And like ladies yan, let's hear it from our brothers and sisters from St. Mary's Church in Dubai, It's really an honor to be part of this conference, Lord God. With this, Panginoon, ay lalo kaming mas naging malapit sa inyo, Panginoon. And tonight also, Lord God, as we have this little fellowship, Lord, allow us to open our hearts to be connected to one another, Panginoon, and allow us to share what is your message na na-receive namin sa conference na ito. And all of this, Lord God, we praise, we offer to you, Panginoon,
And we glorify your name as we say, in glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bakit tao? Actually, mamamas-mamas ako kahit ang pangit ng bugas ko. Kasi talagang I feel yung warm ng yung crowd, tapos yung music, and then yung meaning din ng kanta. Yun yung one of my very nice experience dito sa LCC natin. Praise God. And also, may mga ganung bagay na magulat ka na lang, ginawa mo na siya. Without knowing na, ay, parang may natouch ako ibang person. Na parang na-express mo din yung word ni God. Ganon. So, yun yung isa sa mga naano ko today. And that's all. Praise God. Kami as participant, very privileged din na nandito kami, na-witness namin kung ano yung nangyari talaga today. Very amazing lang kasi ang daming ganap, pero alam mo yun, kahit antok-antok ka na, parang pinupush mo rin yung sarili mo na makasabay sa mga bagay-bagay. Ayun, yung eye contact, natutunan ko yun. Dun sa workshop, natutunan ko, pinaka-key takeaways ko dun is yung content. So, sa content kasi, hindi mo kailangan mag-worry or worry din kasi yung content andyan na eh. You just need to learn more about him. Pag naalam mo kung ano yung, kung sino siya, kung kilala mo talaga siya, lahat yun mangyayari lang eh. Lahat ng bibigkasin mo in front of other people sa public, kusa siyang lalabas. For as long as you know him by heart. Yun lang po. Masaya yung feeling kasi ano din. Tsaka ako lang yung from team doon. So at least meron akong makukuha and then masasabi sa akin. More. Ano yung isi-share mo? Sabi ko. Yung value siguro ng silence, mas naiintindihan ko siya ngayon. Magaling yung speaker namin na so galing siya. Kung maturity yung pag-uusapan, syempre mas deep na yung relationship mo ngayon kapag tumatanda ka. Mas naiintindihan mo yung mga bagay-bagay. Lalo na sa mas matanda sa'yo. Hindi ko po sinasabi na matanda ako sa akin. Siguro mas okay yung sa SFC pagdating din sa relationship kay God. Kasi mas lalo na kung may background ka sa YFC. Ano lang yung pinaka-highlight siguro nung day na to is yung sa kanilang dalawa. Naano ako parang overwhelmed ako sa kanilang dalawa. Since may background ako sa YFC, so yung sa praise test, medyo expect mo na may mga inserts na gano'n ng activities. Tapos nung nalaman ko na pray over siya, so nag-initiate na ako na sa kanila. Kasi hindi ako. Dahil na lang, hindi kasi sila masyado nagsasalita. Balik. I mean personal, kahit isang kwarto lang kami doon. Kaya nung narinig ko yung prayers nila, parang sabi ko, masaya ako para sa inyong dalawa. Sabi ko, hindi ko rin expect. Parang ending the night with a high note na. Yes. Yun, parang kapag bless yung iba, feel mo bless ka na. Sa breakout, yung sa Sound of Silence, yun ang pinili ko kasi sobrang gulo ng mundo ko this 2023. Ang daming ganap, ang daming blessing, na sobrang na-overwhelm ako. Parang hindi ako to. Kasi tahimik yung mundo ko ng 2022 eh. Biglang umingay ng 2023. Ang daming pressure na ilang days yung iniyakan niya. Kaya sabi ko, paano ulit bumalik dun sa tahimik na mundo? Kasi yun yung si Gracia. Na yun lang, desert place na kami lang ni Lord nag-uusap kapag may mga problema ko. Ngayon, hindi ko na alam kung paano ko siya i-handle. Kaya yung breakout kanina, sobrang ang dami kong takeaways na yun, bumalik ka ulit na 2 minutes. Doon ka lang sa isang place, isipin mo yung si Lord ulit ko sa iba yung ng breakout session kanina. Tapos magaling pa si Father, pinagto kanina. Ayun, sabi ko, oo nga, ito yung mga bagay na nakalimutan ko ngayong taon. So, which is, kailangan ko siyang i-work out ulit.
ng 2 minutes na yun na siya lang. Dami kong natutunan and then sabi ko nga siguro hindi accidental, hindi ako accidental na nandun kasi para sa akin talaga yung ano na yun, yung power of words. Ano bang pinaka-takeaway ko doon? Yung sabi nga, kahit ano yung dineliver mo content o topic, kung hindi galing kay God yung words na parang wala din, parang pointless din. So, yun lang, keep on serving lang. Marami pa tayong ilo-look forward dito sa community and nakakatuwa nakakaano lang mag-serve. Lagi lang tayong i-remind lang natin sa ating sarili na yung serving is with joyful heart lang. So, yun lang po. Siguro yung one of the confirmations is yung sa first talk, let it be God. Kasi ako naman, I'm always a type of person who is really a planner. And I always have, I need to make sure I have plans in place. Just to know what steps to take. Kasi hindi ako sanay na parang sabi niya, let it God, let it flow. Alam mo yun, hindi ko pa siya kayang gano'n. But I'm open to changes naman. Like whenever na my plans doesn't turn out how I want them to be, I don't get mad, I don't question God. I know it's a redirection, like I accept it. So it's just how it works for me. So yun, it was a confirmation that I think I'm on the right track when it comes to that. Second is point of improvements. Realizations-wise is yun, consistency. I always have problems with that as well. Parang, if I say, I will do this, I'm just good for 2 weeks. After that, gonna go back. Kasi parang stress na ako to do it. And then, na-amaze na ako. Of all the talks na magagaling naman yung speakers. Of all the ones that I've remembered, kasi wala yung notebook ko, so kung ano lang naalala ko sa utak ko, was consistency beats intensity. Kasi parang it doesn't mean na parang, yung sabi nila, if you, let's say you want to pray every day, tapos na-miss mo one day, and then you suddenly say, ay, na-miss ko mag-grocery for like 2 days. I will do 2,000 Hail Marys or something. It's not the same, parang gano'n. Kasi it's the commitment, that's what makes consistency that will beat intensity. Yun nga, na maranasan ko siya ulit. Tapos, gusto ko, naalala ko din yung unang-unang household natin si Erica na kung ano yung look forward to 2023 is for more service. Which is, as much as possible, basta kaya ko. At kinakaya ko naman siya. Tapos kaya nga nung sinabi na, may role ka for the first CLP na night, yes, ako agad din. Kasi nga, ang sarap talaga siya kahit na alam pong mahirap. Pero pag talaga si God na yung gumalaw, nagagawa talaga siya ng paraan sa lahat. Amen. Praise God. Sa akin po, sobrang happy ako sa experience na to talaga kasi ibang klase yung feeling, lalo kapag po-worship. Parang talaga, ma-feel mo talaga yung presence ni God na andun siya, kasama mo siya, tapos ang saya-saya. Tapos po, yung mga speaker, lahat naman po magagaling. Pero yung pinaka-favorite ko po yung first talk. Tapos po, yung takeaway ko sa kanya, yung sinabi niya po na just let God love you. Kasi lahat naman binigay na niya sa atin parang naka-extend na nga yung kamay ni God sa atin, aabutin na natin. Parang ayun, parang minsan po kasi ako, may mga bagay na parang decision, parang hindi ko sinasabi kay God, yung parang pinangungunahan ko po, ganun, nakakalimutan ko na magtiwala, gano'n. Tapos yun pa yung sinabi ni Jesus na let God love you, ng tama. Hanggang yun. Sa experience ko po, everything is new to me. Kasi first time ko mag-join ng community. Even now, this is my first time talking to more than 3 people. Kasi I get really uncomfortable. Hindi tayo. Huh? Hindi tayo sa household. Ay, oo. Okay. So more than 5. More than 5. Okay, kasi hindi ako, opposite ako ni Ate Nikki na diba sobrang comfortable siya mag-speak in front of a lot of people. Me, kasi introvert ako, so I prefer to talk to like 1 or 2 people lang. Tapos, ewan ko kung napapansin ni Ate
Ate Louie kanina, talagang nagaganon ako. Tapos bigla-bigla niya akong kakausapin. Ate, nawawala yung antok. Napapansin mo ba, te? Ayan, thank you po. Yung nakatulog ka sa prayer. So, okay lang yung kapag nakatulog ka sa prayer, that's your best sleep. Yes. Kahit few minutes lang. Anyway, my takeaway was kay Ate Madjo ba yung first speaker. Yung 4 habits, yun talaga yung tumatak sa akin. Yung first is yung fear is not always bad and negative. Sabi niya, just every fear that you have, just surrender it to God. Tapos yung second is yung pinaka-tatak sa akin is yung be present. Sabi niya, kasi diba what happens in usual conversation is may magsasalita, may mag-listen. Tapos may na-experience na kayo na habang nagsasalita ka, yung kausap mo is nasa cellphone, hindi kayo nakatanong sa kanya. At kahit pa yung kausap mo is nakatingin sa'yo, madalas di din siya nakikinig kasi while you're talking, that person is parang nagkikreate din siya ng response sa sinasabi mo. So, hindi na talaga siya nagli-listen sa sinasabi mo. So, yun yung pinaka-nakatatak sa akin. At saka na-experience ko din kasi yung gano'n na parang nag-guilty din ako kasi syempre, kahit for example, si Tori, nakikipag-usap siya sa akin, hindi ako nakikinig kasi nag-create na din ako ng gusto kong i-share sa kanya. Mga gano'n. Tapos, yung third is, be consistent, sabi niya. Yun din yung naka-relate din ako kasi sabi niya, when things get mundane, just show up. Sabi niya, lalo na yung sa prayer. Kasi I always pray when I wake up at 5 a.m. ganun. However, pag nag-a-alarm na, parang tinatamad na ako, ayaw ko talaga. Pero sige na. Tapos ganun, parang dapat talaga kahit anong mangyari, be pure in your intentions. Ganun. And always be consistent and committed. Yun lang. Thank you. Nararamdaman ko ngayon, kahit pagod, walang tulog, sobrang saya. So, Oh, yes. Yes. Oh, yes. Hindi, ang saya lang. Kasi, first time ko makasali sa ganito. Ang tagal-tagal ko niyang pinaplano to. Kaya lang sa schedule ko, tapos sa mga nangyayari sa akin before, parang nakakatuwa lang. Inalign lahat sa akin ni God. At saka parang, alam mo yun, parang napansin ko lang sa sarili ko. Parang nag-join ako sa community na to. Kahit anong pinagdadaanan ko, parang ang gaang-gaang galing. Parang ang gaang-gaang ng feeling. Lagi mong damahin yung presensya ni God sa buhay mo. Kasi kapag okay ka inside, mag-radiate it out sa wow. Yes! Yun yung feeling ko pagod na masaya. Then, marami na ako na conference. Siyempre, nung member ako, na-enjoy ko yun yung makinig. Siguro sa sobrang dami ko na narinig na conference. So, parang ngayon, yung mga conference ko is more on service. More on service ako, pero masaya siya. Kahit na service ako, pero may natutunan ako. Yung mga natutunan ko na exactly with the talk, but with my experience with the interacting with the people, coordinating with the people, then sa mga iba-iba na na-meet ko, syempre iba-iba din areas, country, syempre marami ka din nakilala. So yun yung mga yung mga na-gain ko siguro friends, yung may nakilala ko mga titos-tita. Yung workshop dad mo kay father ko, ayun talaga yung pinili ko kasi as ako, yun talaga yung parang suit na talaga sa akin workshop. Na-remind ako kanina na teka, mag-slow down ka. Nagtatalk si father, yun nga po, actually, hindi lang ito yung unang beses na naalala ko yung kwento ni Martha at saka ni Mary. Parang naalala kanina, habang nakikinig ako sa kanya, sabi ko, teka lang, parang dati, kapag narinig ko yung kwento na to, na ako si Mary. Na ako lang yung nandun kay Lord, nasa kanya lang ako nakafocus. Pero ngayon, feeling ko, ako si Martha, ako yung aligaga, ako yung madaming ginagawa, walang time to silence your heart, walang time to silence your mind, walang time to really look up to Him, na parang, okay Lord, ito yung gusto kong mensahe na gusto kong sabihin sa'yo. Sabi ni kanina ni Father, parang, when you are feeling na parang wala kang maipagdasal, that's the perfect time na parang kailangan magdasal. Kasi that's the time na kailangan mo lang makinig. Kailangan mo lang makinig kung ano ang gustong sabihin sa'yo ng Panginoon. Magdasal nga lang kayo in silence kasi naririnig naman kayo ni
ni God. Tapos sa isa pang ano ni Father Jessica kanina, sabi niya, maghanap pa kayo ng more time to spend with God sa busy mundo para sa better life. Sobrang fulfilling ng araw na to. Naramdaman ko naman nakasama ko talaga si God today. Kasi nakapag-focus talaga ako kasi ngayon lang ulit ako nakapag-attend ng conference na hindi ako part ng service team. And praise God na talagang nakafocus ako and I was able to reflect then and realize na yung consistency talaga ay very important. Hindi lang sa service, kundi pati yung consistency ng pagiging faithful natin sa Kanya. Kasi darating talaga yung time na mawawalan tayo talaga ng faith and mapupuno talaga tayo ng doubt sa Kanya sa sunod-sunod na mga unexpected na problems and struggles na binibigay niya sa atin. But then, kaya nga siya nandyan para kapitan natin and may we always remember na hindi talaga niya tayo pababayaan. He will never leave us, He will never forsake us. At the end of the day, lagi nating isipin na napakaganda ng buhay natin, napakaswerte nating lahat na nararanasan natin itong ganitong klaseng conference, yung ganitong klaseng problema. And nagkakaroon man tayo ng problema, hindi tayo sumusuko, hindi na ganun kabigat compare nung wala pa tayo sa community. And meron tayong mga brothers and sisters na magpipray sa atin. And I am so thankful sa bawat isa sa inyo na nandito ngayon. And sana ay makasama pa namin kayo sa mga susunod na conferences. And be present always. Be consistent. And if ever matap kayo sa mga future services, always say yes sa bawat opportunity na ibibigay sa inyo. And tandaan din natin na yun nga, in everything, love, and in everything, serve. Ayun lang po, for God. Maganda yung Live Catholic na ngayon kasi parang it's a refresher for all of us. Especially yung top one, hindi tayo si God. Diba? Ang nangyari kasi is parang minsan, oh God, gusto ko to. Tapos hihingin natin yung kay God, diba? And then, pag is gagawa ka ng paraan para makuha mo yung isang bagay. Tapos mali-disappoint ka and all. Nakakalimutan mo na you have to ask the guidance of the Lord and let God work. Kasi minsan tayo na nag-rely na lang tayo sa sarili nating mga kakayanan. Inisip na natin, tayo yung si God. Na hindi kaya ko to, walang problema. Ang community at kami pong mga leaders na nakikita nyo ay instrumento lang. More of than nakikita nyo sa amin at saka sa community. Sana po ang mas nakikita nyo is beyond that, which is God. God should be your foundation. Gusto ko yung talk number, yung last kay Tito Pax. Kasi sabi niya dun, when everything served, I commit myself to the Lord. May ganun akong perception. Yung kanina pinakagusto kong part dun, may sinabi kasi si Tito na I never stop talking about Jesus. Hindi kung anik-anik. Pangalawa, sabi niya, never stop walking. And pangatlo, never stop sharing. Tama, yun. So, totoo yun. Mahilig ako mag-share. And mahilig din ako makinig sa mga nag-share. Alam yun, ninyo. And I think it's really the Lord who's working on each one of us. Hindi lang sa atin actually, even though sa mga hindi natin nakasama, because I know na kayo na nandito ay yung magiging messenger ng mga mensahe na na-receive natin ngayong araw na to. So, key takeaways, theme of the conference itself is in everything love, in everything serve. Love at first, kasi kung hindi mo mahal ng isang bagay, hindi mo kayang gawin yan. Diba? Pag ayaw mo niyan, pagka masama ang loob mo dyan, mahirapan kang gawin. So, the first thing that you really need to do is to love. And so, and the second thing actually is not just serve, but to love those who are unlovable. Yan. Yan ang isa sa mga pinaka-challenge sa atin mga bilang Kristiyano. So the community are for the sinners, sa mga imperfect na tao, and that is our role to journey with them. And even us are actually sinners and imperfect din. So yun, ginawa ng Diyos ang community na to para sabay-sabay tayo na
maging holy. Yun nga, sabi ni, I don't know kung sinong speaker ang nagsabi na, pero ni Father, na ang pinaka-goal talaga natin is to be in heaven. So, ayun. Maraming salamat. This day is very special because I prayed sa birthday ko ay gusto ko lumayo. Ayan, sabi ko from Dubai. And then ang layo nga talaga ng narating ko. But the good thing about it is actually gusto ko me time sana. Pero ang good thing na ginawa ng Panginoon is tawag dito, nilayo niya ako pero inilapit niya ako sa Kanya. Oh, yes. Oh, yes. Kaya sobrang very special ng naging birthday ko na ito. And maraming salamat kasi naging parte kayo ng ika-38. We're proud. 38. 38th birthday ko. Kung saan yung Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Tinignan ko yung oras nung talaga. Happy birthday! More energy! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Thank you po. Yan, anong sinasabi mo? Mahal na mahal ko yung 1C1.